Rapido ni Patrick Tulfo, ang maaasahan, makakasama nyo, handang tumulong at umalalay. Rapido ni Patrick Tulfo, ang laging Taas niya ba? RCL po. Ayun, ganda ng boses. Yung kumpleto po, yung galit na galit. Sabi mo. Yung RCL Cleaners po. Services po. RCL Cleaners Services Corporation. Ito partner ay naka-office sa May Kawayan City, Bulacan. Yes. Okay. So ang problema niyo po is kaya na nag-usap na tayo para lang mapabilis tayo. Yung sweldo niyo hindi dumating sa oras. Opo. Sa ngayon na ilan ang gaano kalaki ang utang ng kumpanya sa inyo? Yung itong isang cut-off lang. Yes. Isang cut-off lang. po. Okay. Ano ba ang paliwanag? Bakit pumapalya? Samantalang sabi nyo, nagbabayad naman yung mga kumpanyang pinagdilingkuran nyo. Ano, may paliwanag ba sa inyo, mga boss? Sabi naman daw po nila na nagbabayad naman daw po yung mga client. So what is happening? Bakit hindi kayo Bakit pa-sweldo delay? on time? Bakit delay? Nga po yung hindi daw po nagbabayad po. Sabi nila hindi nagbabayad. Pero sa inyo, kaya para lang manig ni Atty. Sara, yung mga kasamaan nyo na empleyado talaga doon sa opisina, sinasabi sa inyo, okay naman, may sweldo sila. Opo. Sabi naman po dun sa opisina, yung sabi po dun sa mga empleyado po nung pinapasukan namin, nagbabayad naman daw po yung kumpanya. Oo. Pero pagdating po sa agency namin, paliwanag po sa amin, yung client po, Hindi pa nagbabayad. Partner, Pwede ba yun? posibleng hindi nagbabayad. Pwede ba yun? Hospital. Oo. City Hall. City Hall. Eskwelahan Eskwelahan. para yung isang kliyente ng Anong eskwela? agency na to. Private? Private po. If you don't mind me asking, wala namang kasalanan yung anong eskwela? Cardinal po, tsaka po yung MC College. Wala naman sila kasalanan. Wala. Nataon lang na itong agency na to. Dapat makuha natin paling na agency. Pero parte mas maganda, dati na ni Atty. Sara Virasol yung problema, papasukin natin. Atty. Sara, magandang umaga po. Welcome to the program. At salamat ma'am at pinahulakan niyo po kami. Magandang umaga po, Sir Patrick at Ma'am Karen sa ating mga tagapakinig. Alright, okay. Ma'am, initially, what are your thoughts regarding sa reklamo nila po, ma'am? Okay, kung hindi po sila nababayaran yung non-payment, kailangan po kasi ay either twice or at least once lang po ay nababayaran po ang ating manggagawa. At kung hindi po ay pwede magreklamo ang mga manggagawa sa amin or pwede po naman natin ipa-inspect ang agency or company sa sa paggabag ng mga alituntunin ng paggawa ko. Opo. Partner, may dadagdag lang ako. Yes. Para sa kaalaman ni Atty. Virasol. Bukod po kasi sa sahod nila, attorney, Pati yung- na delay, pati yung mga benefits daw po nila, SSS. kina SSS, Pag-ibig. pag-ibig. Yeah. 2 beses daw sila kinakaltasan sa isang buwan. Kasi bang- So, may narinig- kaltas na sila sa 15, may kaltas pa Tapos sila na. sa 30. Delay pa yung sahod nila. Kasi nasabi nila, binabayad daw sa ano nyo, mga benefits nyo. Oo, pero nung chinek nila sa SSS, Wala naman. wala namang hulog. Attorney? Yes po, pag ganyan po, talagang kailangan po tayo mag-conduct ng inspection sa company para tingnan po natin mga employment records. Sila ba lahat ba ng benefits ng ating mga manggagawa na entitlement nila under the labor law ay binibigay sa ating manggagawa. Even the social benefits, napaka-importante po. Hindi lang po covered ba sila ba ay nakakautasan, nare-release po ba sa SSS? So yun po ang dapat natin tingnan pagdating sa employment records. At hindi lamang po yun, titingnan din po natin yung occupational health and safety ng ating mga manggagawa sa kanilang workplaces kung meron po itong mga safety officers at kung may mandatory OSH orientation na bang binigay na ginawa sa ating mga manggagawa ko. Ayun, alright. Partner, sasama tayo. By the way, attorney, kapag we would like to join you doon po sa inspection, we will coordinate with you, attorney, your office, Atty. Sara, closely. Regarding sa inspection, sasama yung grupo namin? Opo, i-refer, since ang aking kinasasakupan po ay Metro Manila, Opo. i-refer ko din po ito kay Director
lamang po, ano. Tama, may Kawayan Bulacan is provincial rate pa din. Oo. Pero ito attorney, ang kinakatakot din kasi ng mga complainant, no, usually, no, pagka may ganitong reklamo, nagtatrabaho pa po kasi sila doon. So pagka ganito ho nagreklamo sila laban doon sa Pag-iinitan na kumpanya, ano po ang kasiguraduhan Na na, hindi sila matatanggal sa hindi sila trabaho. matatanggal o hindi sila gagawa ng mga Issue. multas or issue kasi ganun po ang ginawa doon sa mga ibang kasamahan daw nila na nag-file ng kaso sa DOLE. Kung mga ganun po, illegal dismissal na po yun. Dapat, hindi po dapat may retaliation po ang ating mga employers. Hindi, pinapatupad lang at aware at naging vigilant lang ating mga dawa sa kanya ng mga dapat na matanggap at mga benepisyo dapat tanggapin. Ayun. Alright. So thank you. Attorney, Magsiset na lang tayo for we'll be now. calling you again at close recording with you, attorney, at sasama yung grupo namin sa inspection po. Ako para ma-issue rin po ang authority to inspect against the company po. Alright. Attorney Sara, okay, pardon. Partner sa ngayon, attorney, pwede na ba namin papuntahin yung mga complainant para Tingin mo. makapaghain na sila ng... Nasa stage pa lang tayo, ma'am, na nag-refer kami at inimbestigahan namin. In your opinion po, legal opinion, attorney, pwede na ba magpunta sa inyo itong mga taong ito para po meron kayong dokumento na nagreklamo sa inyo po, attorney?